umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning mga kapatid. Kamusta naman po kayo? Kamusta po ang umaga ninyo? At kamusta naman ang tulog ninyo? Ayan. Thank you Lord po sa magandang umaga na binigay sa atin ng Diyos.
Sige po, tayo po'y mananalangin muna bago po tayo mag-start ng lahat ng ating gagawin. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa panibagong araw po na binigay mo na naman po sa amin. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa araw-araw na pagsusustain niyo po sa amin at hindi po kayo nagpapabaya. Salamat din po, Lord, sa health, sa kalusugan na binigay mo po sa aming lahat. Alam ko po, Lord, na kami ay under your protection, kaya hanggang ngayon, kahit ano pa po ang nangyayari, kami po ay malakas at malusog na naglilingkod sa inyo. Sa maghapon na ito, Lord, ino-offer po namin ang araw na ito para sa inyo. Kami man po ay mga nasa kanya-kanyang bahay lamang. Manguna po kayo sa amin lahat, sa lahat ng mga gagawin namin, Lord. At i-direct niyo po ang aming mga kilos, salita at kaisipan sa mga bagay na pinapagawa mo po sa amin at sa mga bagay na makakalugod lamang po sa inyo. Manguna po kayo, Lord, sa aming gawain sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Lilipat ako, ha? Matsakit ang diig. Yan. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Okay. Mga antabayanan niyo po dahil mamaya-maya lang po ay meron tayong mga dental tips na manggagaling po sa ating kapatid na si Doc Edwin. Kasi wala nga daw pong mga open ngayon na mga dental clinic. So, nagbigay po siya ng mga tips sa atin para kung sakaling may mga kailangan tayo, baka raw po meron kayo dyan sa mga bahay-bahay na pwedeng pang remedy. Ano po? So, antabayanan nyo lang po yan. Okay. Pero, mag-start na po tayo ng ating mga kantahan ngayon. Sige po. Ito po yung lahat ay nanggaling. Dumami na po yung mga request natin, mga kapatid. Oo. Nag-request na ang karamihan kay Mr. DJ. Ano? So, ang unang awitin po natin ay requested by Sister Bebot. Si Sister Bebot. Okay. Ang title nito ay Kayang-kaya. Ayan. Walang hindi kaya ang Diyos, mga kapatid. Kaya narito po sa umagang ito ang Voice for God. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ay may suliranin, di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa iyo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya na ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya na ating Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nag-aari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Yan, thank you, Lord. Siya nga po pala, mga kapatid, bago po tayo tumuloy sa ating mga kantahan,
meron po tayong mga ipagpe-pray ng mga kapatid natin. Yun pong anak ng kaibigan ni Sister Joy Rubio na si Baby Matthias Guzman. Kapapanganak lang po niya. Tapos, positive daw for COVID. Pero hindi carrier yung mother. Kaya medyo, misteryoso masyado tong COVID-19 na to. Kasi hindi carrier yung mother niya. Tapos kalalabas lang niya, positive na siya for COVID. So, isama po natin sa prayer si Baby Matthias Guzman. Tapos, si Sister Joy naman, Gonzales, ito po ay anak ni Sister Susan ng kaibiga na yung nasa Zambales. So, message lang po niya. Kasi yung mother-in-law niya ay dinala sa hospital. Dahil medyo nakakalimot na, nag-waiver siya, nababantayan niya sa hospital. Medyo kinakabahan daw siya kasi parang inuubo-ubo na siya. So, medyo nagkakaroon na siya ng fear. So, isama po natin yung mga kapatid natin na yun, na sa mga prayer natin, Baby Matthias at saka si Sister Jesusa Gonzales. Yan. Thank you, Lord. Si Lord naman po ang in full control. At saka, wala pa pong pinabayaan ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Kaya, have faith lang po, mga kapatid. At ang sunod po natin naman na awitin ay requested naman po to ni Sister Holly na nasa Chicago. At nakalagin na siya. Good morning, Holly, Don, and Ziki. Ito po ay ang dalangin. Makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya'y tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya'y tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang tanging Diyos. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang tanging Diyos. Good morning, Jesus. Good morning, Ikaw lamang, Jesus, ang
Ayan, Hali. Yan ang request ni Sister Hali. Okay. Thank you, Lord. Ang dami na po natin. Ayan. Good morning kay Sister Gina Gatmaytan. Sister Gina ba ay nasa Japan ngayon? Nasa Japan siya? Okay. Siya ito, no? Sister Gina sa Japan. Good morning sa iyo, kapatid. Dami na nila, okay? Thank you, Lord. Sister Eileen, okay. At ang lahat ng mga taga Bulacan, okay, mga kapatid. Yan, may mga request na ulit, Sister Sally, ha? Pick upin mo yung mga request nila. Thank you, Lord. Kasi po, ang daming, totoo naman po, na napakasarap talagang makinig ng mga awitin, basta tungkol kay Lord. Kasi hindi lang naman po ito nang-aaliw sa atin. Hindi lang po tayo ine-entertain kasi ng mga awitin na galing kay Lord. Nagmi-minister pa po siya sa atin. Kasi Word of God po yung mga yan eh. Yung mga binigay na awitin sa atin, puro galing sa Word of God. May power po ang Word of God. Kaya pag yan ang pinakikinggan mo, merong ginagawa po ito sa ating spirit. At maski po sa ating katawan, may ginagawa ito, mga kapatid. Ang sunod po natin na awitin ay requested naman po ni... Wait lang. Ang kodigo ko, binigay ni Sister Sally. Okay. Ang susunod ay Amazing Love. Ayan, Sister Edith ng taga Pampanga. Si Sister Edith po ay isa sa mga taga-subaybay natin na araw-araw, lagi niya sinasabi sa akin, wait na po ako. So, Sister Edith, eto na po ang inyong request. Amazing Love. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. When I messed up, you would embrace me, hold me with your loving hands. Oh God, that's how great is
your love for us. You even gave Jesus your life for us. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. So I thank you, Lord, for your amazing love. Yan. Thank you, Lord, for your amazing love. At ang muli naman pong awitin natin, dahil sa nag-anniversary si Brother Larry at Sister Linda kahapon, ito ang kanilang request na awitin. Blessed assurance, Jesus is mine. He'll never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in you, like the snow in the rain, coming down from heaven. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in you, like the snow in the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your words, in your promises. Lord, I believe. I believe in your words, in your promises. Lord, I believe. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in you, like the snow in the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your words, in your promises. Lord, I believe. I believe in your words, in your promises. Lord, I believe. I believe in your words and your promises.
Thank you, Lord. Ano pa ba naman ang hahanapin niyo po, no? Dun sa apat na yan. Yan ang total package, ano, kay Lord. Salamat po sa Voice for God at natugunan po ang mga request na awitin ng ating mga kapatid sa umagang ito. Ngayon naman po, dadako tayo ngayon sa ating mga dental tips na manggagaling naman po sa ating kapatid na si Doc Edwin. Pakinggan niyo po, baka naman po may mga dental needs kayo na kahit papano po ay makakatulong yung kanyang mga tips. Ayan. Sige po, panoorin natin si Doc Edwin. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Family. Ako nga po si Doc Edwin. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Family. Ako nga po si Doc Edwin, dentist from Makati West Fellowship. I will share with you. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Family. Ako nga po si Doc Edwin, dentist from Makati West Fellowship. I would like to share with you some home remedies regarding tooth pain. Most commonly found in our household ay ang rock salt. Ang rock salt po ay merong antibacterial property. Ibig sabihin po, dinidehydrate niya ang bakterya sa pamamagitan ng osmosis, sa process ng osmosis. Ang ibig sabihin po nito, pag minumog po natin ang rock salt, mababawasan po ang maga at sakit ng ating ngipin. So, ang gagawin po natin, kukuha po tayo ng 1/2 tablespoon, i-dissolve po natin sa warm water at ating mumumugin. Doon po sa side kung saan merong masakit ng ngipin. Kung nasa left side po, doon po natin imumumog. At useful din po naman siya sa sore throat. Mumumog ng warm water with salt ay pataas naman po para mawala ang sakit ng ating lalamunan. Pangalawa, pwede rin po tayo gumamit ng fresh garlic. So alisin po lang natin ang balat. No, pag alis po ng balat na ito, ating pong dikdikin. Mga 2 piraso po. Tapos pag dinikdik po natin siya, magpo-produce po siya na tinatawag na alisin. Ang alisin po, siyang responsible para ang garlic ay magkaroon ng antibacterial at anti-inflammatory. Ibig sabihin po niya, kaya niya pong alisin ang bakterya dun sa masakit na parte ng ating ngipin. Pinapawag din niya po ang flow ng blood dun sa area ng infection. Pag nilagyan po natin ng fresh garlic, yung masakit ng ngipin, pwede rin po tayo magdagdag ng pinch of salt. Doon po sa dinikdik nating fresh garlic na ito. Isa pa pong pwede natin gamitin ay ang ice. No? Ang ice po kasi, kinoconstrict niya yung blood vessel. Pag kinonstrict niya po yung blood vessel, nagiging numb po yung area kung saan merong masakit. May mga pasyente rin po na pag nakahiga sila, dun po masakit ang kanilang mga ngipin. Kasi naman po, yung blood flow ay nagko-concentrate po sa area ng sa head po. So, ang ginagawa po natin dyan, pwede nyo pong gawin, ay elevate nyo po yung ulo, lagyan ng unan, at lagyan po ng ice pack, yung lugar kung saan po masakit ang ngipin. At di nyo po mapapansin na kayo po ay magkakaroon na ng masarap na tulog. Isa pa pong pwede nating makakatulong po ay ang ating pagtututbrush. So, ang ating pagtututbrush po, ang kailangan pong gamitin natin ay soft bristles. No? Pwede po tayo mag-toothbrush ng mga 2 to 3 times a day. Ano po? At dapat po i-check natin ang ating toothbrush kung siya po ay naka-flared na. Kasi kung naka-flared na siyang ganun, kailangan na po natin siyang palitan. Mostly po, mga 3 months lang po, pwede na siyang palitan. At kung may mga infection tayo, nagkasipon, after po niyan, papalitan din po natin ang ating toothbrush. Huwag po rin natin
gagamitin ito, kailangan po ay hugasan muna natin. Sa ating pagtututbrush, no, kailangan po isama natin yung lugar kung saan po merong masakit ng ngipin. So, kasi po, kaya merong masakit ng ngipin, meron siyang bakterya. Pag marami bakterya ang ating ngipin, mas masakit po ang ating mararamdaman. So, kailangan po malinis na bibig sa pamamagitan ng pagtututbrush. Pag malinis ang ating bibig, magiging less po ang bakterya, magkakaroon po ng less pain din. Isa po sa mga katulong din sa atin ang paggamit ng mouthwash. Kasi meron ang mga mouthwash po natin, may mga germicidal effect siya na kaya niyang makatulong sa pag na pain sa ating mga ngipin. Pwede pong itong mga chlorhexidine, povidone iodine, no? Pwede rin mga Listerine, yan po ang mga ilan. Pero marami pa pong sa market na matatagpuan kayong mga mouth rinse. Pwede rin po tayong, ang toothpaste na gagamitin naman po ay dapat po may fluoride. Pero pag mayroon namang mga sensitive teeth, kailangan pong gumamit tayo ng mga paste na for sensitive, no? At mawala po yung sakit ng mga ngipin na yan. Kung meron gingivitis, meron din naman pong toothpaste for gingivitis tayo makikita sa mga market. Po. So, ang pwede pa rin po natin gamitin siyempre, lahat naman po tayo ay merong available na gamot. Mostly po kasi sa ating mga tahanan, sa household. Available po dyan ay mostly analgesic, no? Yung analgesic po kasi, ang function niya is for to relieve the pain. Mostly po merong paracetamol. Paracetamol po kasi analgesic, pinaka-safe po sa lahat. Pwede rin naman po tayong gumamit ng mefenamic acid at ibuprofen. Ang magiging problema lang po, yung mga na siyempre iba naman po reaction ng mga gamot sa bawat tao. Meron pong okay sa isa, sa iba naman ay magkakaroon ng allergic reaction.
At mag-iingat po tayo sa mga pain reliever na to kasi pwede po siyang makasira ng mga po yung ating internet, mga kapatid. Ang gagawin po natin, i-upload natin yung video na yon ni Doc Edwin. Para kung hindi nyo po nakuha lahat, ang dami po kayang mga doon, useful tips mga kapatid. Hindi naman po porke lockdown, pababayaan na po natin yung ating yung mga dental needs natin. Kaya marami po tayong makukuha dito, i-upload na lang po natin mamaya. At yun pong love offering din ng Umilin family, bukas nyo na po mapapanood, mga kapatid. Mas maganda po kapag okay na okay yung internet. Kaya ngayong umaga, ang makakasama naman po natin sa ating sharing portion o sharing ng Word of God ay yung Barrios family. Ayan. Si Sister Marivic, ang kanila pong anak na si Iko at saka si Pastor Tony. Pag-uusapan natin ngayong umaga kung paano pa sila napunta kay Lord. Siya nga po pala, si Iko ay yan na po ang aming sa technical team. Nakaupo kasi siya rito siguro. Kaya naglalag yung internet. Ayan. Good morning mga kapatid. Good morning, Jesus. Nakikita ba sila o kami lang dalawa? Kita? Hindi. Lang yan, naglag lang yan. Okay. Kasi yung monitor kami dalawa lang Kita naman yan. Late kasi, naglalag yung internet natin na naman. Pero yung audio natin, dire-diretso naman. Okay. Kita ba medyo si, paano-ano po yan? Oo, kita sila. Si Nico? Kita. Kailangan i-focus nyo to si Nico. Kung si Jordan ay sinabi kong pogi, mukhang magkakambal pala to sa kapugian Mukhang mana-mana kay sa lolo siguro ni Tony. Oo. Not moving na siya Okay. Naglalag na naman po siya, mga kapatid. Pero, hindi bali po, naririnig nyo naman po yung audio di ba? Okay. Tinalo ng powers ni Nico. Na-freeze Ayan na. Okay, glory to God. Okay lang yung audio naman po, dire-diretso. Mga kapatid, ayan. Una kong tatanungin naman, Sister Marivic Beck, kamusta naman buhay? Dapat kasi siya alive in Christ. Amen. Na-freeze alive in Christ daw. Anong taon ka, Beck, nung ikaw ay nag-full-time? Anong taon? Natatanda mo? Nung mag-asawa na kami ni Pastor Tony. Year 96. 1996. Okay. Ngayon, nung naging asawa mo ba siya, buo na yun sa isip mo na pagka naging asawa mo, full-time worker, magiging full-time ka na rin? May calling kasi ko, bata pa ako. Okay. Pero ayokong mag-worker. Kasi pangatlo ko sa panganay, tapos hindi kami ganun kayaman. Diba? Konti ang pera. So, ang nangyari, ayoko. Gusto kong tumulong. At alam ko na nung araw, ang pananaw ko na pag maging worker ka ay walang pera, walang sweldo. So, hindi talaga ako nag-worker. Pero, nung tinawag niya kasi ko sa Jeremiah 1 verse 5 to 9 na ako'y kanyang pinili mula sa pagkasilang pa lang. Kumbaga, pagka pa lang, ipinaglihi pa lang at isinilang, ako ipinili niya na gaya ni Jeremiah. Pero ang tugon ko talaga, ako'y bata pa. Ayoko, hindi ako marunong, hindi ako marunong humarap sa tao. So, hindi talaga ako nag-worker. Pero, nung hindi ako nag-worker, lagi akong nananaginip na pag umaalis ako, walang slipper, walang shoes. All throughout hanggang hindi ako nag-full-time worker. Napakabait ni Lord kasi sa sobrang bait niya, siya ang gumawa ng way. Tandaan po natin na pag pinili tayo ni Lord, pinili ka.
Kaya yung mga minsan na nagtataka tayo na nawawala, kasi minsan pag nawawala ang worker, iniiyakan ko pa yan. Pero nung naunawaan ko na pag pinili ka ng Diyos, pinili ka at gagawa siya ng way para ikaw ay dalhin niya sa gawain, tulad ng nangyari sa akin. Kasi dumating ako sa point na nilagay niya nga ako sa corner na wala na akong choice kundi maging full-time worker. So, may calling ka na bago ka pa naging asawa ni Pastor Tony. Opo. Pero nung time na yon hindi pa kayo? Hindi pa. Okay. Dahil dalaga ka pa lang, may prayer meeting na sa Guadalupe. Oo, ako'y naging assistant coordinator, tapos yung pinsan ko na coordinator, pumunta siya sa Italy, ako na ang naging coordinator. Tignan nyo. Ako nga, hindi ko po alam yun, mga kapatid. So, marami tayong natututunan. Ang akala ko, si Sister Marivic ay naging full-time worker lamang dahil sa naging asawa ni Pastor Tony. In a way, tama yun, pero ang calling niya pala, nung dalaga pa siya. Para pala si Jonah, no? Bale, kahit anong gawin ko, kasi yung nag-abroad pa nga ako yung unang abroad ko, alam ko kinakausap ako ng Diyos. Kaya lang, lagi kong sinasabi kay Lord, ayoko Lord mag full-time kasi hindi ko matutulungan ang pamilya ko. Pero kung nalaman ko lang agad na pag nag-full-time worker ako, gaya ngayong full-time na na-realize ko na kung noon pa ako nag-full-time, baka masigit na natulungan ko yung pamilya ko. Okay. Tama yun, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo nung isang araw, halos lahat naman kami ganyan yung agam-agam. Yung sa akin, ako lang ang nakatapos, so parang mahirap nga rin talagang tumugon kapag kami calling. Pero sabi nga ni Sister Marivic, pag tinawag ka, hindi ka naman po sasaya sa iba. Kasi doon talaga ang plano ng Diyos sa'yo, tinawag ka. Pero sabi niya, pag tumugon ka, wala ka naman pagsisisi. At ang life verse mo ay? Acts 16:31. Okay. Na mananampalataya ang isa at ang buong pamilya ay maliligtas. Tama? Okay. Sa tingin mo, bakit binigay sa'yo to? Kasi hindi pa ako full-time noon. Kumbaga, ano yung sitwasyon mo nung time na ibinigay nito sa'yo ni Lord? Bali, hindi pa kasi ganun kauso ang charismatic. Tapos, nung makilala ko na ang Panginoon, na-realize ko na siya talaga ang kailangan natin. Tapos, yun nga, nung isa lamang ang manampalataya, ang buong sambahayan ang maliligtas. At nakakatuwa po kasi sa akin po, sa pamilya ko, na na-realize ko, kailan lang po, siguro 3 years ago, 5 years ago, na ang pamilya ko at ang mga relatives ko ay na kay Lord na, in a sense na, hindi naman sila dito sa Compi, pero nasa mga Christian church na rin sila. At yung iba nga po, Catholic. Pero salamat sa Panginoon kasi ang punto ko lagi po ay, basta ang pinananaligan mo at ang paniniwala mo ay si Kristo ang namatay at si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At pag sila'y naniwala, alam ko na tama na rin ang kanilang pananampalataya. Yun po. Ayan. Yung word po kasi ni Sister Marivic na yon, actually po, ito po ang dapat na fundamental question na dapat nasa puso ng lahat ng tao. Yung ang kwento po kasi nito, ang nagtanong po kasi nito ay yung jailer sa Philippi, di ba, nung nakakulong po sila, Paul. Ngayon, dapat kaya po sinabi niya itong Acts 16:31 na to, may question muna before that. Yung what must I do to be saved, sabi po nung jailer. Kaya ang sagot sa kanya ni Paul ay ito, yung manampalataya. Pero dapat po, sa bawat tao na nabubuhay sa mundo, ito po ay ang fundamental question na dapat nasa puso nating lahat. Ano ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? And equally fundamental answer, yung ibinigay sa kanya ni Paul, na ang sabi rito, believe in the Lord Jesus Christ. So, yun po yung kwento doon sa Acts 16:31 na to, na nagtanong yung jailer po, So, nung nangyari ito, binigay sa iyo yung word na to, di ba, Beck? Ano ngayon ang nangyari? Nagkaroon ba ito ng katuparan sa pamilya mo? Opo. Kasi sabi niya rito, believe in the Lord Jesus, you and your family will be saved. Opo, minsan akala natin na tayo ang nagiging dahilan para sila'y lumapit.
Pero ang totoo, ang Panginoon pa rin talaga ang tumatawag. At dahil sa pananampalataya natin, gaya ko po na ako'y nanampalataya at naniwala sa Diyos, ako'y rin ay naniniwala na sila ay maliligtas. Kaya, yun nga po yung sinabi ko kanina na na-realize ko na eto nga lately na ang mga kapatid ko, ang mga kamag-anak ko ay may mga churches na rin po, Christian church na ina-attendant. At alam ko na dumadalo sila at patuloy nakikinig. Alam kong sila rin ay ligtas. Amen po. Amen. Alam niyo po, ang faith po na nabuo dito sa word na ito ay saving faith, mga kapatid. Kaya po, yung sinasabi niya, may katotohanan din po kasi yon na minsan, kahit nakikita ng mga tao o sa sambahayan ninyo, although maganda po yun na pag ikaw yung naligtas, nagiging example ka sa kanila. Kaya po sila naliligtas din dahil sa nakikita nilang example sa iyo, nagiging curious sila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya ang nangyayari, sumusunod din sila dun sa faith mo. Pero sabi nga ni Sister Marivic, minsan meron po tayong kasambahay talaga na kahit na nakikita na nila sa iyo, yung pagbabago, hindi pa rin sila talaga makalapit kay Lord. Kasi nga po, sabi niya, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan at siya ang nagtatakda ng araw kung kailan talaga, kasi walang makakalapit sa Diyos hanggat hindi mismong siya ang naglapit sa iyo. So, ngayon, halos lahat nung sa family mo, di ba? Na kay Lord na, umatin na lahat. Meron, lahat na halos po. Lahat na halos. So, May isa po pala akong kapatid na ang napangasawa niya ay iglesia. Pero alam ko, kasi yung anak niya, pumapayag siya na, na i-dedicate. Kasi yung anak niya isa i-dedicate na. Yung isa na lang ang hindi pa, yung bunso niya. Pero pag meron kaming chance na mag-gathering, pwede rin po namin gawin yun. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman, meron yata silang hinanda o tanungin muna natin si Iko. Iko. Hello po. Alam niyo po, sa lahat ng mga kabataan dito sa Comfy, dito ako gwapong-gwapo eh. Ay, Iko, teka muna. pakita mo muna, Iko, kung bakit. Then, meron pa ako isa, si Jordan. Oo. Sa kanya si Jordan eh. Ako ito Ako muna magtatanong, pwede? Oo, pwede. Pwede ba? Oo, pwede. Iko, sino ba mas magaling sa inyong mag-basketball? Si Jed o ikaw? Sino ba? Hindi ko po. Ako sasagot. Sige po. Sige. Si Jed, all around. Kumbaga, may depensa, may rebound, may pasa. Ikaw parang sa tingin ko, parang kang si Terence Romeo, na kaya mo talaga. Soloista, kaya mo. Pero iba yung talent mo. Kaya kung ako tatanungin, sa offensive, medyo saludo ko. Pero do sa all around, kasi si Jed, kung ang tatay mo, ang tawag ko ay, may kahawig siyang senador. Kasi kung si Dodi, anong tawag ko kay Dodi, Pastor? Pader. Hindi. Pader ba ang tawag ko? Ang tawag ko sa iyo, Bato. Kaya si Senator Bato, hawig. Pero ang tawag ko sa iyo, Bato-Bato. Tsaka may tawag pa ako sa iyo. Alam mo kung ano? Ano ba tayo ngayon? Anong tawag sa atin? Sa nangyari? COVID. Quarantine? Ano nangyari sa atin? Nakaano tayo? Naka-lockdown. Lockdown. Ayun. Ang tawag ko sa iyo, lockdown. Alam mo kung bakit? Hindi. Ako na lang. Hawakan mo yung mic mo. Kaya lockdown kasi, pagka binax out mo kami, at parang pag hinawakan mo na yung braso mong ganon, wala na makagalaw. Tama ba ako, Minister Dodi? Wala si Dodi. Naku, lagot kay Lord yan. Nahuli ka. Wala ka dito ngayon. Sige. Namalengke. Sige na. Okay na. Excuse ka na. So, lockdown talaga. Tatanungin ko naman kay Brother Nico. Madalas ba kayong magmahalang magkapatid? Madalas po. Anong klaseng pagmamahalan? May physical. Alam mo, basta Tony, di ba, kalaro natin. Pagka yan, nando sa alam mo, team mo siya, tapos team mo ako.
Pag nagbantayan niya, kala mo talaga. Pagdating kasi sa basketball, ano ba masasabi mo, Pastor? Walang kapat-kapatid. Kasi laro kasi yan eh. Laro. Pangit naman pag hindi mo babantayan may Oh, then may tatanong na lang ako. Ako kay Nico. Teka muna, yan, kanina ka pa eh. Ako muna. Kay Iko muna. Oh, sige na. Sige Oo, na. ayan. Isang-isa na lang, baka makalimutan ko eh. Pag nagbabasketball pa tayo, ito, sagutin mo ako ng totoo ha. Pinagbibigyan mo ba ako? hindi. Woo! Si Totoo po Jerry, yun. laging kinukwento ni Minister Jerry. Pinaparaya daw niya. Daan na, Pastor. Tira Hindi. na, Pastor. Pangit naman yan. Pangit. Ito, honest ba to? Mamaya, tatanungin ko uli si Minister Jerry. Totoo po kasi yun. sabi niya, pinagbibigyan daw ako eh. Sa larangan kasi ng Maniwala laro. ka dyan. Hindi, Hindi kaya- lang siya makasingit sa'yo, kaya kunyari pinagbibigyan ka lang niya. Hindi kaya siya tinatanong ko, baka kasi pinagbibigyan lang niya ako, hindi na ako maglalaro. Kailangan i-challenge mo talaga. Pero si Pastor Tony, Beb, alam mo ba yan? Para yan si sino ba yung set shot tumira? Jun Papa. Kasi si Jun Papa, set shot. Alam ko kaya ka nag-set shot kasi may tama yung tuhod mo. Pero nung araw, hindi ka set shot eh, no? Para kang si noblesada. Okay. O, tanong mo na. Natanong mo na yung gusto ko itanong kay Pastor eh. Hindi, kay Iko. Kay Iko. Oo. Kasi, para po sa kaalaman ng lahat, si Iko po ngayon ay isa dun sa mga technical namin. Sila po ang may gawa nitong mga, natin na to, yung mga setup. Pati po kapag hindi umaandar yung internet, si Iko rin po may gawa nun. Kaya, si Iko, si Sinyo, hindi. So, Iko, magandang naidulot sa'yo ng lockdown? Spiritually, Spiritually. Yung unang-una po kasi, bago po ako mapunta po sa technical po sa live streaming is yung unang-una po yung nagkaroon po kami ng everyday na prayer meeting po na puro youth. Tas nandun din po yung bonding po namin. Ayun po, lagi kami nakakarinig ng word. Tas dahil din po dun sa prayer meeting is nagkakaroon po kami ng ako po, para po sa akin is nakakabasa po ako ng Bible kasi honestly po hindi po ako masyado nakapagbasa ng Bible. And yung mga word po na binibigay po sa amin ng mga minister po is yung sa akin po kasi nasa phone. Kaya hina-highlights ko po yung mga Bible verse po. And after po, minsan nare-review ko rin po yung mga word po. Yan. Yun, nakita niyo po yung ganda ng idinulot ng lockdown. Kasi sa kanya-kanyang buhay natin, meron pong magandang idinulot ito eh. At sa mga youth namin dito, yun po yun. Tapos ngayon, ino-offer na rin nila yung mga services nila kay Lord. Kaya nakita nyo, sila po yung kumakanta. Sa technical, sila din. Ayan. Si Iko kasi mabait to eh. Kaya... Pwede ba uli ako magtanong? Sige. Brother Iko, wag na yung tatay mo, ikaw na lang muna ha. Lagi kita nakikita, laro ka ng laro, umaga, tanghali, gabi. Pero may nabalitaan ako. Ewan ko kung gaano ko totoo. Yung mga ibang kasamahan mo talagang walang ginawa kundi mag-aral, hindi ko nakikita naglalaro. Ikaw, lagi ko nakikitang maga, tanghali, gabi, laro ng laro. Pero balita ko, wala ka daw bayad sa eskwela. Tama ba yan? Tama po. Paano nangyari Scholar doon? siya. Ha? Scholar. Pero mo, nakikita kita, laro ka ng laro. Tapos kayong magkapatid, talagang, talagang macho na laro. Walang talaga. Tapos, biglang wala pala tong bayad sa college. Scholar. Ano nangyari? Ikaw na. Hindi naman po. Natsambahan ba? Natsambahan ba yung entrance? Ano ba nangyari doon? Nagulat ako eh. Sa TUP po ako nag-aaral. And dalawa lang po kasi yung pinag-examan ko before po ako mag-college is yung dito po sa CABSO, yung Cavite State University po. And yung last po ito po yung TUP po. And yun po, nakapag-exam po ako kasi tinanong po sa akin ni Kuya kung ano daw po talaga gusto ko. Kung sa Taguig po, branch lang po siya sa Manila. Sabi po sa akin ni Kuya, doon ka na mag-aral doon sa main. Mas maganda nga daw po. Yun po, doon po ako nag-exam. And thank you Lord po, nakapasa po. And hindi naman po ako nakapasa dahil po sa paglalaro kasi hindi po ako mahilig po sumali sa mga varsity po sa school. Yun po. Wala ka bang kami ni Pastor Tony, naka-long sleeve kami nun eh. Di ba? Pag ginanon mo, andun lahat yung sagot.
Pero nakakagulat ha. Ayun Tsaka pala. ang galing pala niya sa computer. Ngayon ko lang nalaman. Oh? Oo. Mana sa tatay pala niya. Oo. Si ano daw, si Jed. Meron bang phone? Si Jed? Sa trabaho. Nagdadrive. Oo. Gusto mo Yung isa po kasi nilang anak, si Jed, ay frontliner. Kaya almost 2 months na siya na hindi rin po nakakauwi. So, hindi natin siya makakasama ngayon. Pero pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Mapapanood niya mamaya. Sige na, hingi ka ng tawad kay Jed pag nagbabasketball kayo. Hindi. Ano ba masasabi mo sa kapatid mo? Medyo namimiss mo ba siya o hayaan mo na lang muna siya doon? Ano ba talagang totoo? Sige, kamustahin mo. Ay, kuya. Tis-tis lang muna. Makapaglaro din tayo. Gusto mo bang dahil maraming naipon yan, pag uwi niya, ano ba ang gusto mong hingin sa kanya? Laptop? Ano baka ba? naman, sapatos. Sapatos? Anong klaseng sapatos? Kailangan specific. Ano ba yung latest ngayon? Air Jordan 34? Gusto mo ba yon? Kahit yung ano lang po, yung Kobe 6 Retro po. Ano? Kobe 6 Retro. Gusto mo ba ng ano ba yan? Ano yung kay Joel? Anong tawag doon? Yung Air Force. Hindi, kung may Air Force 1, gusto mo bang Air Force 10? Wala pa noon. Wala pa. O yan, hingin mo na sa kuya mo. Parang nag-abroad lang si Jed. Okay. Pastor Tony, wag na. Magta-time na ba tayo? Ikaw na muna magtanong kay Pastor Tony. Sige, ganito na lang. Anong year yung prayer meeting sa Guadalupe? Na-assign din ako doon. Anong pa pangalan ng dating coordinator na pinalitan mo? Yung maliit? Forrest. Si Forrest! Oo, yung nakasalamin. Opo. Ayun. Nasa Israel na. Sa Israel. Italy. Anong taon ba yon, Pastor? Napunta rin ako sa inyo, di ba? Nung unang panahon, siguro, hindi lang matagal, pero anong year ba yon, Pastor? Nung mapunta po ako sa Compi, may ginamit ang Panginoon na dalawang kapatiran ho natin. Ngayon po, isa bishop na ngayon at ang isa ay pastor na rin. Sino yon? So, si Pastor Edwin at si Bishop A.G. Taga Guadalupe Ako, yan. magkakapit-bahay ho kami. Okay. Yung tinitirahan kasi namin, apartment, ABC. So, nagsimula po ito nung ako po ay makarinig. Doon kasi kila Pastor Edwin, nagkakaroon ng groupings nung araw. Yung aming CR, doon kami sa likod, bumababa pa po kami. Dahil nasa taas kami ng time na yun, mayroon silang parang bintana na nakikita mo yung loob ng tahanan nila, may maingay ka ako. Ano kaya ito? So, nasisilip ko sila lagi ho doon. So, doon, pag ako nakakarinig lagi, parang naiengganyo ako. So, hanggang sa ako po'y kayati na nila Pastor Edwin na dumalo na ho sa ganitong gawain. At nasundan pa rin ho ito ni Bishop A.G. Tolo. So, hanggang sa siya rin po ang talagang nag-akay ng lubusan sa akin. So, sinasama niya lagi ako. So, sabi ko, wala akong pera. Ano ba to? Late 80s, mid-80s, o early 80s? 80s po, 80s. Sa gitna? Opo. Oo. Kasi, nung time na yon ang Compi, nagkanda ko ito sa San Jose Elementary School. So, nagkaroon ng LSS nung araw ho doon sa Guadalupe, sa San Jose Elementary School. Matanong ko lang, andun na ba sila Brother Nenny tsaka Sister Virgie? Opo, ando na po sila. Ano ba, nagpe-prayer meeting din sa inyo? Paano ba istorya doon? Hindi ko po Masyado? nakita nag-prayer meeting sila. Okay. Sila sila Pastor Edwin, saka si Bishop A.G. Ngayon. Opo, noong mga panahon na yan. Yung punta na mo naman sa Comfy, ano ba yung pinaka-nireveal sa'yo ni Lord na mga messages? Thank you Lord una sa lahat. Kasi nga, dahil nga sa mga taong ito, ginamit sila po yung nag-akay sa akin na ako'y dalhin dito hanggang sa miski sa mga morning devotion nung araw, madaling araw kasi yung morning devotion Dito sa bahay? Opo, doon po sa likod ng daan nung araw Isa pa lang yung ating... sa B. Fernandez. Wala pa to? Wala pa po ito.
So, matagal na pala talaga yun, ano? Opo, matagal na po yun. Tapos yun na po, nagsimula doon hanggang sa nasundan po ito dahil sa mahilig din ako maglaro ng basketball. Nung araw kasi merong half court doon sa likod eh. Nandiyan si meron pa, nakalaro ako nung araw na yon. Si Joey Andaya, naabutan mo ba yan? Sa likod, nakalaro din ako doon. Tapos nasundan po ito nung, kasi sila, Brother Jojo, yan, nung nililigawan po si Sister Hermie, taga sa amin ko kasi sila eh. Okay. Sila Sister Sally, yan, magpinsang kasi yan eh, Sister Hermie. So, yun, doon nagsimula po hanggang sa hikayatin din po ako ni Brother Jojo. So, hanggang sa makarating na po akong lubusan ho dito sa Compi. So, nung nandito ka ba, na-assign ka ba sa CR? Lahat po na napuntahan ko po yan. CR, sa labas, sa likod, lahat. Tik-tik ba to? Opo. Kami po nila... Hallucinato? Opo, tama po yun. Halos nga yung garahe ho dyan. Okay. So, medyo madali pa lang mag-worker, ano? Ang akala mo nung pag nag-worker, magpipreach ka agad? Yun po yung aking pananaw nung araw. Anong taon yun Pastor Tony? Siguro mga 90s. Tinanong ko siya. Sabi ko, na-assign din siya sa... sagot niya sa akin, nung mag-worker siya, akala niya magpipreach ka agad. Hindi naman natupad yun, di ba? Hindi po kagad. Kasi umalis ka na. Dahil akala mo kasi pag nag-worker, magpipreach. Yan, po yun. Yun po yung pananaw ko. Pero hindi ka umalis? Hindi po. Okay. Nung time na yon, nung ako po ay pinapupunta na ho ng ating spiritual parents rito, mami at daddy. So, nagpaalam ako sa nanay ko. So, sabi ko, Nay, doon muna po ako. Kasi nung time na yun, meron na po akong calling. So, hindi pumayag yung nanay ko. At ang katwiran niya, ano mo mahita mo dyan? Ano mo mapapala mo dyan? Uy, para yung persecution na emotional, Opo, yun po yung mga sinasabi ng nanay ko. So, wala ka na makukompare. Pag nag-asawa ka, saan mo siya ititira? Pag nagkapamilya ka, ano papakain mo? So, yun yung mga sagot nung nanay ko. So, hanggang sa makonvince ko yung nanay ko. Pero concern lang naman talaga siya sa'yo. Opo. Kasi dahil po siyempre, bilang ina, meron siya pong gusto sa akin eh. Okay. Ang gusto niya, sundan ko po yung yapak ng panganay naming kapatid, sundalo. Kasi at that time, maraming benefits ang mga sundalo. So, yun po yung gusto ng nanay ko. Ngayon, ang benefits natin kay Lord, alam ko, it is a spiritual matter. Naintindihan mo na ang mga benepisyo ni Lord ay forgiveness of sins. Opo. His kindness and mercy nagawad sa iyo. Sabi mo, meron kang word. So, John 15:7. Ano ba yung mga nakapaloob dito at ano bang sinabi sa iyo ni Lord doon? Nung time na yon, nung ako po ay tawagin ng Panginoon, nagkaroon kami muna ng conversation ng Panginoon. Sabi niya sa akin, take care of my business and I will take care of your business too. Sabi ng Panginoon. So, tinanong ko, ano kaya ito? So, yun na nga, mabigay niya sa akin yon. Ano yung nakalagay doon? If you remain in me and my words remain in you, then you ask anything you wish and you shall have it. So, yun po yung sinabi ng Panginoon. Ano yung pinaka-diin nung word na tumimo talaga sa nanatili sa puso at talagang kinomtemplate mo doon sa isang talata lang yan, di ba? Apo. Ano ba yung talagang ang dating sa iyo? Paano ba talaga yon? Yung salita ko kasing nakita ko doon, yung salitang remaining. Aba, naku, mabigat. Yung remaining. Yeah. So, salamat sa ating Panginoon. Sabi ko, ano pong remaining? Kasi itong John 15:7, punong-puno pala ito ng pangako. Punong-puno ng pangako. At ang pangako ng Panginoon nga, unlimited pala. Mga ilan doon sabi kasi doon, if you remain in me, and my word remain in you, ask for anything, yeah, and it shall be given unto you. Doon sa mga hiningi mo, bigyan mo ako ng mga 3 lamang na major na sinagot sa iyo ni Lord doon sa ibinigay sa yung message. 3 lang, alam ko, sabi mo.
tayo nung araw, mahilig tayo sa unlimited rice, eh, no? Apo. Eh, ngayon, ano na lang, takal rice. O, ano yung, bigyan mo na lang ako ng 3 takal. Una po, yung pagkakasundo ho namin magkakapatid. Relationship. Apo, Healing kasi- of relationship. Apo, dahil sa magulo kami, siyam kami magkakapatid. 7 lalaki, 2 babae. So, tomboy pa ho yung isa. So, nung time na yon, madalas ho kami mag-away-away. Sounds family. Apo. Sounds family. Lalo-lalo na po yung tomboy. Lagi ko nakakatalaho yun. So, at ako kasi sa mga kapatid ko, Pang-ilan ka, pang-ilan? pang-8 po ako sa magkakapatid. Wala kang boses. Opo. Pangalawa sa panganay? Pang-walo Bunso. to. Bunso. O, sige. Ano na, tuloy na. Sorry, pag-interrupt ko. Parang, Yun lang nga po yung nangyari, no? Nang time na yun talagang dahil sa gulo ng buhay at yung katayuan ng pamumuhay ho namin, ang aking mga kapatid nagkahiwalay-hiwalay na rin. Nagkanya-kanyang sabihin natin ng trabaho. So, kaya nung mga panahon na yun, halos ilan na lang kami mga natira. So, kaya nung mga time na yun na share ko nga sa atin, kaya ako'y nakaranas ng mabuhay o tumayo sa sariling paa. So, na-share ko nga nung mga panahon na natuto nga ako po magbasurero. ano? Basurero. Nagbasura po ako eh. So, ako po'y tumira sa Rizal, sa Cainta, Rizal. So, matagal po kaming nanirahan ho dyan sa Cainta, Rizal. So, ngayon, kakaiba. Thank you, Lord, kasi ang ganda na ng Cainta Market. Nung time na yan, ang Cainta Market, Smoky Mountain, ang tingin ko dyan. Kasi malapit lang po kami dyan. Yung tinitirahan ho namin bahay, halos nasa likod lang po ng Cainta Market. So, yun po yung aming tinitirahan ng mga panahon na yan. So, dahil nga po, dahil sa produkto po ako ng broken family, yung tatay po namin, hindi na halos umuwi. Doon na ho siya nag-i-stay sa kinakasama niya. So, kaya nga natuto po ako na tumayo sa sariling pa. Lahat, ginagawa ko po mga kapatid. Kahit sa palengke, nag-aalok ako ng buhat-buhat para lang kumita. Yung mga magulang mo, buhay pa? Patay na po. Pareho? Apo. Pero, alam ko na sa iyong paglilingkod ay hindi mo nakalimutan na sila'y maipanalangin. Ano? Apo. Dahil may mga pangyayari sa ating mga angkan na nung maliliit tayo hindi natin maunawaan, pero kapag naki-Lord ka, parang pag tinignan ko ngayon itong 2 anak mo, alam ko hindi mo pinarana sa kanila, hindi po masamang magkalakal kahit na anong trabaho para tayo'y mabuhay, huwag natin ikahihiya. Kasi, salamat at itong tayo o yung mga panahon ngayon, nakikita ko yung mga bata na nakakapag-aral, may bahay, may pagkain, sapat na yon. Pero kung ano man yung naranasan mo, alam kong gusto mong maibigay yung magandang buhay sa mga anak mo. At isa yon sa naging prayer mo na relationship, tapos na yung, sabihin natin, from mga ngalakal, ikaw ngayon ano yung tawag doon? Kinakalakal mo ngayon ang business ni Lord. Apo. Apo. Ito po yun. So, regarding po sa mga anak ko, lalo sa mga kabataan, sabi ko nga sa kanila, napakapalad nyo kasi hindi nyo naranasan yung buhay na naranasan ko. Andyan, may nagpapaaral at patuloy na sinusuplayan. Kaya sa mga pagkain, dapat laging pinagpapasalamat. Noong mga panahon na yan, halos wala kami makain. So, kaya kung ano man yung binibigay ng Diyos, dapat lagi natin pinagpapasalamat yan. Kasi sabi nga, wala tayong matatanggap kundi ang Diyos ang nagbibigay niyan sa atin. So, kaya yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. At higit din, yung pag nagkakaroon sila sabihin na nilang
pagtatalo, pag nakakaano ko kasi ako niyan, parang naiiba yung aking isipan kasi dahil sa lumaki ako sa gulo. Para bang ayoko nang maranasan. Kung maaari nga, umiiwas akong malakit. Kasi gusto ko man silang saktan, iniisip ko lagi, para bang wag. Kasi baka bumalik yung sa naranasan. Kasi time, mga panahon na yon, para bang binabatok-batukan ako ng mga kapatid ko. Yan nga yung ulo ko, sawa sa batok. Bunso kasi. Opo, ganun lagi yung mga panganay namin. Pero yung pagpapala na ngayon na kay Lord ka na, alam ko meron kang ang tawag doon, ano ba to? Yung, hindi sa negative way, parang ayaw mo yung may nang-aargabyado sa anumang larangan ng takbuhan ng buhay. Totoo po parang ikaw yung parang hindi naman hero attitude, alam ko yun. Ang gusto mo lang, parang, paano ba yan? Parang probinsyano ba yan? O ano, na ayaw mo may naargabyado? Kasi totoo po yan, yung nanay ko ho kasi, naging battered wife, yung nanay ko. So pag nakikita ko ang nanay kong laging nasasaktan, kung ba para pag may nakikita akong taong na inaapi, parang gusto kong ipagtanggol. Yun yung aking laging, pag may nakikita akong inaaping mga tao, gusto kong laging pagtanggol sila. Yun yung aking pananaw. Alam mo, Pastor Tony, di ba, sa Comfy, kayong dalawa ni Pastor Simple, ang unang na-ordained and certified as the Lord leads it to me. Apo. That is one of the reason kung bakit kita na-ordained kagad. Wala nga kayong alam noon, di ba? Dahil hindi nyo naman alam kung sino yung ma-ordain as certified pastor ng Comfy. Isa yun sa basihan ko na itataya mo yung buhay sa gawain Alam ko yun Kaya yun yung isang malaking balor na alam kong hindi ka tatakbo. Kasi sa mga ministry, paalala lang, there are times na kapag kung tumatagilid o kung ano man ang mga nagagalap, maraming mga nagtatakbuhan. Pero alam ko na ano man ang mangyari sa Comfy, alam ko na hindi ka tatakbo. Kaya isa yun sa matibay na kay Sister Ria nga, hindi niya alam na isa ka o si Pastor Simple. Kayo yung mga nauna ko kasi yun yung nakita ko sa iyo na hindi yung sinasabing matapang o ano. Alam ko na you will never give up on the community at hindi ka tatakbo. Alam mo, ngayon, sinabi ko na sa iyo dahil alam ko yun ikaw Kasi namamatyagang kita dito sa loob na pagka hindi ka nagsasalita sa totoong buhay lang, Apo. yun na ata ang bati ko sa iyo, parang anti-social ka daw. Hindi lang po. Kasi yung lagi kasi, siyempre, pinag-aaralan, pinag-iisipan muna ko po yung mga ganyan So, kaya hindi ka masyadong magiliw, di ba? Apo. Okay ba yun? Tama ba ako? Tama po yun. Tama Pero po. alam ko, bagamat hindi ka magiliw, deep inside your heart, if there is any trouble or whatever circumstances or situation that might be detrimental to the community, alam ko unang-una kang magde-defend, especially sa apologetics, meaning to say, defense of the truth of the Word of God, and of course, yung mga physical dangers, alam ko na nandiyan ka Kasi naging katwiran ko po, pag nasa tama ka, wala kang dapat Kala ko ikatakot. ipaglaban. Hindi po, wala kang dapat ikatakot. Talaga ipaglalaban ko po yan. Yung word, yung truth. Opo. Oh, alam ko naman yun. Pero ngayon, ko talaga yan. nakita ko, nakikipagkwentuhan ka na. Kayo bang dalawang misis nagkukwentuhan? Madalas naman. Madalas? Babe, ikaw ba? Totoo ba madalas kayo nagkwento? Yung mga bagay po na importante, pinag-uusapan po namin yun. Oh, ngayon, Sister Maribig, yung kanyang background kasi. Kaya, kailangan you understand him. Kasi love na love ka niyan Alam mo ba yon? Kaya nga, Teka muna, wala yung impact Sabi ko, love na love siya ni Pastor Tony. Tama ba ako? Tama po yan. Oh, yun na. Yung sasabihin mo, na-interrupt kita Kaya nga swak sila. Kasi si Bikay madaldal, siya tahimik. Ano?
Madaldal si Pikay. Hindi ko naman naririnig. Hindi. Ang naririnig ko si Tata. Hindi. Madaldal niya si Pikay. Kaya partner sila. Sakto lang sila. Kasi alam ko yung pagiging, yung mga napili ni Lord, yung pagkatapos ng resurrection, mga sisters yon, kasi maano silang mag-spread ng word of God. Yung masalita. So, hindi ko naman sa negative na sinasabi ko. Kasi yun ang pagkakapilit. Sabi, di ba? Sabihin mo doon. Kaya pag ang mga sister nagsalita, mabilis kumalat yan. Ano, sumasang-ayon ka ba doon? Depende. Hindi, yung after resurrection, ang pinili, hindi yung mga brothers. Oo. Yun, doon sumang-ayon. Balik tayo kay Pastor Tony. May time pa tayo. Ilang minutes na lang? 10? Pastor, ano sana tayo naputol? Yung isang dahilan. So, ang ginawa sa iyo ni Lord, yung relationship, inayos. Nagkaroon ng, of course, healing. Tapos yung mga memories mo na kung tutusin ay medyo, alam ko hindi mo tinanggap na negative ito eh. Naging challenge sa iyo, sabi mo. Opo. It has become your challenge para sa future na magiging family mo. Ito na sila. Yung isa nagtatrabaho saan? Sa PLDT po. Sa Manila. Ito, walang bayad. Opo, wala. Grabe naman yan. So, yan ang mga pagpapala. Ano pa yung pangatlo? Yung pagbabago ho ng pag-uugali ko po. So, isa ho yun din. Ang naging... Yung changed Opo, lives. So, doon sa word mo, doon sa mga unang verses, bago umabot na sa verse 7, meron dong bearing fruit. So, yung sabi mo, yung pagbabago ng mga ugali. So, andun yung fruits of the Holy Spirit. Doon ba, so, ayon sa iyong pag-share, meron akong nakitang malaking pagbabago. Ikaw na rin na nag-share yung self-control. Opo, Tama po ba yan. ako? Opo. Isa ho yan. Na pagpapala mo. Ano pa? Miniting kasi ulo ko eh. Okay. Dahil nga nung time na yon, siguro nga dahil nga sa kakabatok. Kaya yung mainit ng ulo ko pag ganun lagi. Kaya mabilis ako mapikon. Pero salamat nga po dahil nga sa Espiritu ng Panginoon, napipigilan ko na po yung aking sarili. Ako naman hindi nakaranas ng batok, Pastor. Okay. Kasi ako yung pangalawa sa panganay. Pero mga kapatid, huwag naman kayong mananakit ng mga kapatid, ano? Kung kayo man ay mga lumaki sa mga siga-siga o kung ano mang environment, na kay Lord na tayo. Huwag na nating gayahin yung pamamaraan o ugali o takbo ng mga nasa mundo. Pwede namang pag-usapan, Pero ngayon, yung communication, Apo. gusto mo maipaabot sa mga kapatid. Alam ko, wag na natin banggitin yung mga, of course, hindi naman perfect ang ating mga kanya-kanyang families. At yan naman ay, yan nga yung ating tungkulin, di ba, Pastor? Apo. So ngayon, nagpapasalamat ako kasi nung tawagin ako pili ng Panginoon sa ating community, so laki ring gulat ng aking mga kapatid. So yung respeto, salamat at nakikita ko na ngayon. Higit din sa pagtawag nga sa akin ng Panginoon. Kasi nung makilala nila ako ngayon, parang iba na yung nagiging damdamin nila. Parang tuwan-tuwa sila ngayon sa naranasan ko sa aking buhay. Kaya yung aking mga kapatid, pag ako'y bumibisita, so iba na ho yung trato nila ho sa akin. So even yung mga panganay ho ko pong mga kapatid, iba na ho yung pananaw nila sa akin. So salamat sa atin. Dahil po ito sa salita ng ating Panginoon. Amen, yung pagbabagong buhay, Apo. napakalaking blessing pala yon. Healing of relationships, healing of memories, and the changed lives that the Lord has given you. Yung bunga ng banal na Espiritu Santo, fruit of the Holy Spirit. So, strong points mo pala, of course, bukod sa love, joy, parang hindi kita masyadong nakikitang masaya.
O bihira ka lang mag-smile? Masaya na po siya niyan. Masaya na ba yan? Saya na siya sa lagay. Kala ko, wala kang ngipin. Meron ka namang ngipin eh. Saya na daw siya sa lagay Masaya na pala. Hindi lang siya, ano tawag doon? Showy. Showy. Oo. Ano siya? Dewy. Sa gawa, So, strong point. Yung bunga, alam mo ba kasi, doon sa binanggit mo kapag nag-remain, alam nyo, abangan nyo sa linggo, ito na yung ating hihimay-mayin. Meron lang akong gustong ipaabot doon sa word na natanggap natin ngayon, bukod doon sa Jeremiah ni Sister Maribik na bata pa tayo, si Lord na ang pipili sa atin, tapos kahit anong escape natin, kahit anong ayaw natin, the Lord will create a situation, sabi nga ni Sister Maribik, kasi tinawag tayo, ibabalik tayo at tayo'y makakapaglingkod. Alam ko yan, kung meron bang mga agam-agam na katulad ng mga ating future finances, so on and so forth, pero alam ko na hindi nagkulang ang ating Panginoong Hesukristo. At ang napakahalaga rin dyan, doon sa believe, mga kapatid. Ang sabi ron, believe sa ating Panginoong Jesus, you will be saved. You and your family. Kasi yung jailer, dinala niya yung Word of God doon sa tahanan nila. At pagkatapos, yung nasa tahanan nila, katulad mo rin, nakita yung pagbabagong buhay, sila ngayon, yung respeto because of what the Lord has done in your lives, nakaka-influence tayo, bagamat ikaw ay bata, alam ko na ikaw ngayon ay nakukonsulta, hindi ba? Opo. Ito po yun. Amen. O dito, mga kapatid, sa believe, mahalaga to. Hindi lamang yung intellectual assent regarding our knowledge of our Lord Jesus Christ. When we say, tayo ay followers of Christ, and our religion is Christianity because we follow Christ. At ang ating authority sa ating paglakad kay Kristo is the Word of God. At tinatanggap natin si Jesus Christ. We believe that Jesus Christ is 100% God and 100% man. He is the incarnate God, the Son of God. Mahalaga yan, mga kapatid. Authority natin, Word of God. Ang ating kaligtasan sa Ephesians 2:8-9. It is not by works. It is by faith through grace. Grace, faith in our Lord Jesus Christ, kaya tayo may kaligtasan. At kapag sinabi natin we believe, we are knowledgeable doon sa Romans 3:23 na tayo, lahat tayo, kasali ko, makasalanan. And we need a Savior. At si Jesus Christ lamang ang makakatanggal ng ating mga kasalanan. Ang kanyang pagkamatay sa cross ay tinubos tayong lahat dito sa lupa para magkaroon tayo ng righteousness of God, which is our Lord Jesus Christ. And we have to accept at si Jesus Christ through, kailangan din natin ng repentance and acceptance. At kailangan din natin with full conviction that Jesus Christ is the Messiah. He is the coming King. He died, He was buried, and He rose, He ascended, and He will come again. At kailangan din dito sa napakahalaga sa Titus 1:16, mga kapatid. Kailangan, ito, basahin ko sa inyo. They claim to know God, but their action denied Him. So, hindi natin siya dinideny kasi we have a changed lives. Tayo nagkaroon ng born-again experience. We are living under the indwelling Spirit, controlled and led by the Holy Spirit. Kaya we cooperate and we live a life of holiness. Yun ang ibig sabihin ng remaining. So, napakahalaga nung sinasabi ni Pastor Tony. To remain means to abide, to dwell, to stay, to rest in or upon. Kaya napakahalaga nitong remaining. Kasi kapag nag-remain, you do not continue to sin. Diba? Dito sa Word of God, tignan nyo sa 1 John 2:28. Isa lang muna. And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him
at His coming. Tsaka ang mga anak kay Lord na hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Isa yan sa kadahilanan ng remaining, continuing, abiding, obeying, hindi nagpapatuloy sa kasalanan, namumuhay ng may kabanalan. So mga kapatid, yan yung ating mga pagpapalang tinamasa simula nung tayo nagkaroon ng kaugnayan kay Jesus Christ. Huli na lang, Pastor Tony. Alam ko na merong kang awitin na original. Ano ba yung title nito? May nagmamahal sa inyo. Okay, ma'am, yung konti, awitin mo. Pero gusto ko munang umawit si Nico Kasi alam ko, hawig daw siya ng boses ni Jay Orlina. Gusto niyo bang mapakinggan? Kung si Jay Orlina ay paborito kong umawit, titignan ko nga kung magiging kahawig nga ni Jay Orlina to. Pastor Tony, pwede bang doon na sa pag-awit at mag-closing prayer ka na pagkatapos? Mga kapatid, tomorrow, abangan nyo kung sino naman ang pagpapalain ni Lord na makapiling natin dito sa gawain, ha? Pastor Tons, God bless. Awit na sila. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanya pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay ka, kamangha-mangha, kadakilaan mo aming ihayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha, kadakilaan mo
magbago. Tunay tayong mahal na mahal ang Panginoon. Di mo ba alam, may nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may umiibig sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang daan ng buhay at katotohanan, siyang pastol na di ka magkukulang. Siya noon hanggang ngayon at magpakailanman, siya ay si Jesus. Di mo ba alam, may kumukupkup sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may tumitingin sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang Alpha at Omega, ang una at huli, siyang dakilang manggagamot, siyang dakilang manunubos at tagapagligtas, siya ay si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo, si Jesus ay nagmamahal sa inyo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama, salamat po una sa pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, ang aming binabalik sapagkat ikaw'y napakabuti. Wala ka pong katulad. Salamat po sa patuloy na paggabay niyo po sa aming lahat, higit po sa iyong mga anak, Panginoon, na sumusunod palagian po sa inyo. Totoo ang iyong mga pangako. Hindi kayo nagkukulang para sa amin lahat. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na pinagkakaroon para sa amin. Higit po, patuloy nakakapakinig ang bawat isa ng mga pagtuturo po ninyo, Panginoon, o pag-aaral. Lord, tinatas ko rin po sa inyo ang mga kapatiran po namin, Lord, lalo-lalo po ang mga nanonood at mga nakikinig, Panginoon, ng mga members at titles po ng community, Panginoon. Patuloy po, i-bless po ang bawat sa Panginoon sa lahat ng area ng kanilang pamumuhay. Ganoon din po ang community, Panginoon, ang COMPI. Salamat po sa provision. Totoo, hindi ka po nagkukulang para sa amin lahat.
Salamat din, Panginoon, sa mga namumunot ng mga elders po namin, sa pangunguna po ng aming leader, Panginoon, Pastor Alex. Yun din po ang mga board of elders. Lord, saan man sila naroon sa daling ito, alam ko, Panginoon, patuloy po ang paggabay niyo po sa bawat isa. Lord, salamat din po sa patuloy na pagpapala ng kagalingan, Panginoon, na pinagkakalob niyo na po, Panginoon, sa bawat isa. Higitin po ang mga kapatiran po namin na meron pong nararanasan ng mga suliranin o problema, Panginoon. Ikaw po ang Diyos po namin na hindi pinagkukulang ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Lord, purihin ka, dakilain, Panginoon, sa patuloy mong kabutihan na pinagkakalo para sa aming lahat. Ito muli ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning.